Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Physical na presensya, physical na suporta kita. Kung wala akong kwenta para dun sa mga taga Luzon, ha, wala akong kwenta mga taga Visayas malapit sa area, wala akong kwenta yung like, react, comment, share diyan sa ano na yan, diyan sa mga kaganapan na yan. Magpakita ho tayo ng physical na suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na hong intro-intro, rekta na ho tayo dito sa pinaka-latest na update kaugnay dito sa pagkaka-aresto nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base ho dito sa pinaka-latest na post nitong si Sir Tio Moreno, as of 11:55 today, PRRD is questioning the legalities of the detention and the validity of the warrant of arrest against him. He just activated his prosecutor self. Humanda kayong lahat. Ayan na ho mga kababayan, panoorin ho natin ang video. Detention. And the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? To me now, the legal basis for my being here, as apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Kung general naman kayo, alam mo ba na hindi man lang siya masaya kung anong kaso kung pinacharge sa kanila. Hindi niya alam. Kahit na PI man yun. Alam mo, kung pinacharge sa kanya, nasa jargo lang. And then, hindi pa kayo na, ano na, ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. And then, sir, you are the prosecutor general. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. You have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are, being issued a warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano ang yun po, sir? There's naman doon, blooper, puro pagdating sa trial gun, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you are the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Kaibigan tayo, galing ako for detention. Ayun na nga mga kababayan, yun na hong pinaka-latest na update kaugnay ho dyan sa pagkaka-aresto nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang manlinaw lang ho dito, napakarami hong linabag ng kung sino man ang umaresto dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala hong isinerve na warrant, hindi ho binasa ang kanyang mga karapatan at napakarami pa hong ang pang-aabusong ginawa dyan sa pagkaka-aresto na yan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon ho mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, rekta naman ho tayo dito kay Senator Christopher Bongo. Makabalita ho tayo dito
dito kay Senator Bongo kung ano na hong update diyan sa pagkakaaresto nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito. Hello? Ma'am? Hello? Senator Christopher Bongo, Senator Christopher Bongo. Sabi kanina ni General Malville na makasama kami. Opo, pumayag naman po si General Marbil kanina. Oo, sinabi ni General Malville kanina. Hindi pwede pumasok. Nandito po kami ngayon, mga abogado ni dating Pangulong Duterte. At dito rin po yung doktor niya. Alam po, hindi kami pinadaan. May instruction po si Ruth, no? Hindi kami papasukin. Constitutional right po yan, yung medical. Nandito yung mga doktor. Doc Agnes? Alvin. Ito yung mga doktor nila. Schedule for procedure po si former President Duterte. Kaya lang, ayaw kami papasukin po si mga abogado. Under instruction of sila make it up record we are being prevented from proceeding to see the President because the guard is under instruction not to allow us to see him. I know, you're working with him. Kanina, sabi ni General Malville, pwede ko samahan eh. Sinabi ni General Malville sa akin, sasamahan ko siya eh. Dito sa Coster. Bakit nag-iba ako, ano? Bawal po, ma'am? Bawal kayo? Ano po na ilak lang po yung pinto. Yun lang po yung tinanggap ng instruction. You are under instruction to prevent anybody from seeing Ang the instruction President. no po. Ang instruction po sa amin ay to secure the door. Close lang po sir. I-close lang po. Kahit ano po mangyari, i-close lang po. Mas ka ng mga abogado, abogado mismo yun. Hindi ko na po dadagdagan sa Tapos mga instruction. Sino ang nagbigay sa inyo ng instruction? Yung mga... Who is that particular person who gave the instruction? Ha? Sino authority? Mga security officer din po na sir, yung above din po sa sumusunod po. Abogado yung doktor, hindi pwede tapos Ibang klase ng review natin, hindi na ito demokrasya. The basic constitutional right of a person is being deprived, being denied. Ayun si Tore. Ayun si Tore. Ano? Papunta na rito. Dito. Meron kami mga agreement eh. Ito, dito tayo, lipat na tayo. Importante at kalusugan ng namin. Interview kay Senator Christopher Bongo. Oo, ganun siya. Siya may adan na, pero hindi niya pinagkita sa akin yung warrant of arrest eh. Kailangan talaga na bantayan. Yan naman po pinangako ko. Pangulong Wala ba sa sabi sa sama ka sa sabi sa ako. Hindi ko lang sa Ano niya po kung saan tinanong? Hindi pa namin alam. Yun po ang Sir, ano na kung next step po niya sir? Saan niyo kayo papunta ngayon? Grabe, inaresto ho ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa paglaban niya sa illegal na droga para protektahan ang ating mga kabataan. Anak ng to. sumusunod naman sa batas si Pangulong Duterte. He is 8 years old. 8 years old na si tatay.
Marami. para sa Surprises sa kasi ang lawyers arrest na ginawa Hindi, ng nandun media sa kasama na natin si in-expect na po na Marami na po kami narinig ng mga nakaraang araw. Sabay po ba kayong dumating sa doon? Hindi. Hindi mo ako pinapasa dito eh. Okay. Actually, pinagbawalan kami. Pastor, kasama ko yung ambulansya. Dahil importante nga sa akin yung kalusugan niya. Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Samantala sa natin. Tinawag yung pass namin. Hindi kami pinapasok. Hanggang VIP, sir, hindi kayo pinapasok. Hindi kami pinapasok. Yung mga doktor niya, dala namin yung ambulansya. Anyway, sa mga kababayan ko, hinahon muna kayo. Tayin muna natin, alamin muna natin yung katotohanan. Yun ang pong pakiusap ko sa inyo lahat. Siguraduhin muna natin na ligtas at maayos ang kalusugan ng ating Pangulong. Sa pakilinaw, anong estado ngayon? Inaresto o hindi? Hindi ko po alam. Hindi namin alam dahil hindi po kami pinapasok. So, upon arrival ba, sin? Upon arrival na? Hindi ko kami magkasama. Nagpalikan lang po ako nung overnight lang po. Pero sinundo po siya? Sinundo siya sa convention? Nasa posisyon nila PNP. Saan po dinala? Nasa PNP. Pupuntahan na namin sa hanapin namin. Hanapin namin. Yes, yes. Hindi ako pinansin ni ano eh. Alive ka? Opo. Tagapagsalita ka ng PNP, pwede ba kaming pumasok doon? Sabi ni General Marvin kanina, sabi ni General Marvin kanina, pwede po magkaroon sa Vice City. Pwede ka rin kami, alam namin. Kaya po tagapagsalita ng PNP. Officer, please handle the best president of the Philippines very well. Treat him well. Senator. Oh, tumatakbo si ano. Senator. Ayaw niya magpa-interview ah. Bakit kanya? Dapat tinahan. Person, ayaw ko sagutin. Ano tinanong niyo sir? Ano tinanong niyo sir? Ko, saan ba pwede puntahan? Kasi kanina sabi General Martin, dadalhin daw sa Tinatakbuhan niya si Senator. sa airport. Oo. Sabi mo. Ayaw lang po sa atin. Ko na PNP. Sir, hawak na po nila. Hawak na si PRR. Hawak naman nila si PPR. Sir, dala po kaming ambulansya. May doktor dito, may procedure sa bukas. Oo. Karapatan ng Pilipino yan. Oo. Di ba karapatan ng Pilipino? May muna. What will happen to him, Sen. PG? Sir, ano sabi Sir, ang plano nyo, ilalaban nyo dalhin muna sa ospital bago. Kailangan muna, check upin muna doktor. Pero nasa kanila na, sir. Sir, saan po yung dinaan, sir? Hindi saan po yung dinaan? Kami pinapasok. Apo, saan po yung dinaan, sir? Sir, panawagan po natin. Panawagan po natin sa taong bayan. Magdasal niyo po ang kanyang kalusugan. Magdasal niyo. Sige po. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan ko. Dito po kami, kasama po mga doktor ni former President Duterte. Nasa loob po kami ng ambulansya. Puntahan mo namin siya sa Media Mount Airways kung saan siya po dinala. Hindi po na-check up kanina ng mga doktor niya. Kailangan mo lang siguro natin na nasa maayos po ang kanyang kalusugan dahil paggabi po ayon sa kanyang pamilya ay masakit yung likod niya. Dala po tayo ng ambulansya ngayon from Cardinal Santos. Ito po, gamit. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Papunta po kami kay ating Pangulong Duterte. Kasama ko po ang mga doktor niya. At reviewin muna natin ang kanyang kalusugan dahil kahapon may reklamo po siya, sumasakit ang kanyang likod ayon sa kanyang pamilya. Kaya nagdala po kami ng kagamitan ng ambulansya. Importante po at karapatan ng bawat Pilipino unahin ang kalusugan.
Constitutional right po yan. Medical. Ayon sa ulat ay dinala po siya sa Villa Madero Base 250. Ito po yung dating kung saan po ito yung air wing na nag-reserve po sa former President Duterte. Dito tayo sa loob ng ambulansya mo. Magdasal ano po si dating Pangulong Duterte. Importante sa kanya, importante sa atin lahat ang kalusugan former President Duterte. Tawagin ang kanyang mga doktor. Susunduin nyo ngayon si Kanina po, Presidente. kasama ko yung doktor niya, hindi kami pinapasok. Hindi po Sa totoo niyan, hindi na ho tayo makapag-komento. Hindi na ho tayo makapag-komento sa ating mga naririnig dito kay Senator Christopher Bongo. Pagdasal lang ho muna natin ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung mga malapit lang sa area, punta na ho kayo. Tayo ho kasi mga kababayan, dapat kanina tutulak na ho tayo. Kaso nakita ho natin, coding ho pala tayo ng Tuesday kaya hindi ho tayo nakapunta. No? Nung huling pumunta ho tayo ng coding na tayo ng Tuesday dyan sa Maynila, nahuli ho tayo. Malamang sa malamang kung merong gaganaping vigil bukas, pupunta ho tayo bukas. Bukas na lang siguro tayo makakapunta dahil coding ho tayo ngayon. kami pinapasok kanina ng security ng airport. Ay, utos daw po. So, sumunod kami. Even with the doctor, sir? Sumusunod lang po ako. Naintindihan ko naman yung mga... Hello, pakisagot muna. Hindi. Pakisagot muna yung maingay. Sir, meron bang sinabi sa inyo si Presidente na hindi magandang pakiramdam kaya nagtawag na kayo ng doktor? Or you were just concerned? Actually, aside from being concerned, excuse me po, pwede pakisagot lang po muna yung call para matuloy. Yan. Aside from being concerned po sa kanyang kalusugan, yan naman po pinangako ko sa kanya noon pa hanggang sa pagtanda niya yung kalusugan. Opo. Mas importante po sa akin ang kalusugan niya. Okay. At nandito ang doktor niya, pumunta kami ng maaga doon, hindi kami pinapasok. At karapatan po ng bawat Pilipino, kahit sinong Pilipino, ang ma-check up muna. Constitutional right po natin yan. Alright. So, nandito yung doktor niya. So ito ngayon, sir, susubukan niyo pong pumasok at puntahan si Presidente po. Tingnan muna natin Council, ang no? kanyang kalusugan. Alright. Papabili rin ako ng pagkain niya. Alright. Sige, sir. Sir, tama ba? Dinala siya against his will? Hindi ko pa po masasagot yan sa ngayon. Antayin lang po natin ang kanyang abogado. May kasama naman po siyang abogado, si former Secretary Medialdea. Opo. Hindi ko po alam kung ano yung papel na pinakita sa kanya. Sir, hindi siya na-check kanina, physically, medically, bago po siya dalhin dito? Hindi ko po masasagot yan dahil hindi po kami pinapasok. Kaya nga po may ambulansya kami rito. I see. Ito, gamit ko. Alright. So kayo na po, sir, ang nagtawag nito para madala po si Sir sa Cardinal? Actually, schedule talaga namin itong magdala ng ambulansya para masigurado. Upon his arrival po? Dahil he is scheduled for medical check-up tomorrow. Medical procedure tomorrow. Alright. Okay po, sir. Thank you very much po, sir. Salamat po sa mga kababayan natin. Manghinahon po kayo. Keep calm. Pagdasal niya. Nakausap ko yung si Ma'am Anilet. Nakausap ko si former Secretary Medialdea. Nandun daw sila sa loob ng kampo sa Villamor. So inaantay namin makapasok po ngayon. Sir, ano lang sabi sa inyo? Pagkababa ng aeroplano, kinuha na siya ng Interpol, gano'n? Hindi ko alam kung sinong kumuha sa kanya, pero may mga pulis. At hindi ko kami pinapasok, pinagbawalan po. Ako, ang mga doktor niya. Doktor po ang kasama ko. Sir, may sabi kasi na yung arrest warrant daw po is from Interpol? Hindi ko pa po makukonfirma yan. Pero saan daw po ididiretso si PRRD, sir? Yan po ang hindi pa namin masasagot sa ngayon. Magbabalita po kami sa inyo makita natin. Kuya, sir, para sa loob para hindi
para komportable sila. Ayun, para sa lahat. Sir, kumusta daw po si PRRD? Hindi ko pa po masabi kung nasa maayos siyang kalagayan dahil kagabi po masakit daw po ang kanyang likod. Kaya siguraduhin muna natin na sa maayos ang kalagayan. Dito po yung mga doktor niya, saka yung medical team. Sir, after po na mahawakan ng PNP si PRRD, paano po ba? Isasayalin po ba siya sa medical check-up muna bago po kunin ang tuluyan ng PNP? Karapatan po ng Pilipino na magpa-check up muna siya. Tingnan kung nasa maayos ang kalagayan. Hindi nga kami pinapapasok eh. Pero sir, ano po yung sabi ng pamilya niya? Sinega po na ba siya bago siya kunin? Hindi ko pa po masasabi. Babalitaan ko lang po kayo mamaya. Sir, kasama Pagdasal nyo, manghinahon po tayo. Pagdasal natin si former President Duterte. Sir, kasama po Nasa ba? maayos ang kanyang kalagayan. Sir, kasama po ba ni FPRRD si Vice President Sara Duterte? Sa pagkaalam ko, hindi po yata. Sir, sino lang yung kasama niya ngayon na immediate na maalalay sa kanya? Anak niya, apo niya, at yung kanyang nurse, at saka si former Secretary Anak Medellin. Apo, sino pong anak, sir? Si Kitty po. Ayun. Okay na kayo guys? Okay na. Salamat Sir, po. salamat po. Salamat po. Ay, sir, last na lang, sir. Akin si Will po yung pagka-aresto kay Hindi ko pa po masasagot sa ngayon, but sumusunod naman po sa batas. He is a lawyer, abogado po si dating Pangulong Duterte. Sumusunod po yan sa batas. Sir, available daw po. Anong gagawin ng hakbang kung didiretso na siya, kunin na siya ng Interpol? Pwede ba yun? Legal muna, legal. Sir, available daw po yung inciting to sedition? Magbe-bail po ba? Hindi ko po alam anong kasong sinampa sa kanya. Okay na. Salamat po. Thank you, sir. Salamat Thank you. po. Salamat Pagdasal niyo sir. po, manghinahon kayo. Pagdasal niyo po si dating Pangulong Duterte. Mahal natin si Tatay Digong. Mahal na mahal po natin siya. Importante yung kanyang kalusugan. Sir, ano po? Ginawa niya ang lahat para sa bayan. Sir, Minahal niya tayong lahat. Pagdasal natin siya. Bilang ganti, pagdasal po natin siya. sir, ano pong implication nito sa mga Pilipino? Panghinahon lang po kayo. Sir, papasok ba kayo sa loob? Inaantay ko po kung papasukin ako. Sir, sabi kanina ni Yusek Loring, wala naman daw na iserve na arrest warrant. Wala po ako nakikita. Hindi nyo pa nakikita na na-serve. Hindi nga kami nakapasok po. Hindi po kami pinapasok. Pero sir, ongoing na negotiation kung pwede kayong makalapit sa Pangulo. Tapos sir, sir kasama sa negotiation ninyo kung sa ospital siya diretso. Check up muna. Check up muna. Dapat. Ngayon sir, ngayon. Sa Cardinal. Okay sir. Sakit ho, masakit mga kababayan. Sobrang sakit. 80 years old na po ngayong March 28. Pasensya na po kayo, medyo natanggal yung ngipin ko ng isang araw. Si Honilet kasama doon sa loob? Kasama po sila sa flight. Okay. Sir, where is VP? Where is the Vice President, sir? Kasama ba ni PRRD? Sa pagkaalam ko, hindi po. Nandito na ba si VP? Hindi ko rin po alam. So nakausap niyo si VP Sara? Pasensya na po ha. Pasensya na po kayo. Hindi ko alam yung mga ibang detalye dahil isa po akong senador. Umuwi po ako. Nauna ako umuwi. Trabaho muna. Sir, kumusta yung family nung kausap niyo si Kitty? Okay ba siya sa loob? Gutom na po. Nagugutom po si Tatay Dio. Ito yung pizza. Request daw po yan ni PRRD, sir. Saka ni Kitty. Saka nung apo. May Yung kasama apo po sa siyang tuhod. apo? Apo sa tuhod. May kasama po siyang apo doon? Sino ka po? Ma'am Hanilet, Kitty, apo. Sino po itong kasama? Hindi ko na po alam eh. Sen, si Doc po, pwede Doc. Hindi ko alam yung entourage yan. Hindi ko alam. Gagawin nyo kay PRD, check nyo agad yung ano niya. Kasama po yan. Schedule po siya for medical procedure bukas. Anong procedure? Ang doktor po nakakalam yan. Doc, anong procedure? Anong procedure po, Doc? Ano po yung Doc? Sorry. Wala tayong permission sa pasyente para i-review. Ano daw? Walang permission daw. Okay. Ano kayo mabante? Uy,
Tayo magtulakan. Direction ko. Yun na po. Dasal po. Dasal natin sa Tatay Digong. Makakasama! Ayoko na pong dagdagan. Sunduin niyo lang po na nasa maayos na pagsulat. Yun po ang aking pakiusap. Pakiusap po sa gobyerno, pakiusap po sa mga kasamahan natin sa gobyerno. Mahal namin kayo noon. Mahal kayo ni Tatay Digong. Hindi siya nagkulang sa inyo. Sana mahalin niyo rin po siya. Mahalin natin si Tatay Digong. Dasal tayo. Balik lang po sa question ng sir. Do you think deserve po the former president? Please ensure his safety and health. Sir, as far as you know, sir, ano nangyayari sa taas? Just ensure his safety and Sir, as far, can you give us an update, sir? Ano exactly nangyayari sa loob, sir? Kahit kanina po nagre-request si Titi at saka si Tatay Digong, nagugutom na po siya. Kanina pa, tawag ng tawag kanina. Sir, nakaposas ba siya? Kinulong ba siya sa room? Anong eksakto kulong, sir? Hindi ko nakita. Sir, hanggang kailan daw po siya dito, sir? Ayaw ako papasukin eh. Doon sa phone, via phone, sir. Hindi niyo makausap, sir, over the phone. Nakausap ko yung anak. Sabi naman na okay naman po. Pero Sen, yung Sen, warrant pupunta na ba si nabigay Bibi na Sara dito? Susunod. as far as you know, yung warrant nabigay na Hindi ko po alam. Kaya natin magkabasa. Sen, papunta ba si Bibi Sara? Hindi ko rin po alam. Thank you, Senator. Thank you, Senator. Maraming salamat po. That I committed. That I committed. Netherlands. Ay, March 7 pa pala ito, partner. 7. Na pirmahan, March 7, 2025. So, panahon na ito sa Hong Kong, partner. Yeah. Yes, partner. Ito, partner, yung kaabalahan natin ng papunta natin sa Hong Kong. So, ibig sabihin, taliwas din po ito sa mga sinasabi nila na tumakas si Pangulong Duterte. Kasi yun po ang pinapalabas nila eh. Tumakas si Pangulong Duterte papunta sa Hong Kong para dito nga sa ICC. Pero ito, partner, malinaw po dito na meron pa talagang pagsasabuatan. Biruin mo, 1 trilyanes na dating kahul ng kahul at kinakahulan itong si Bongbong Marcos Jr., kasapakat na po nila ngayon. Kasi ang sabi ng ating gobyerno, hindi makikipag-ugnayan ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Pero bakit ngayon? Ito, partner. Unang-una, hindi naman tayo miyembro ng ICC, umalis na po tayo dyan. So ibig sabihin lang talaga nito na may plano silang hindi maganda. Talagang sinasakyan nila ang issue na ito para mapabagsak si President Duterte at siguro hindi na makapagsalita sa mga rally-rally at hindi may pagtanggol ang kanyang anak, si Vice President Sara Duterte, dahil nabalitaan naman din natin, partner, natatayo siya na counsel ni VP Sara Duterte regarding dito sa kanyang mga kaso. So now, talagang ang ginagawa nila dito, partner, ay pinipilay nila ang mga Duterte, pinipilay nila ang PDP Laban, pinipilay nila itong puwersa ng tunay na nagmamahal sa mga Pilipino. Kaya ang nakakatakot dito, partner, yung consequences nitong mga ginagawa nila ito, dahil ito ay paglabag po sa ating konstitusyon na ginagawa nila ngayon. Kaya kailangan ang problema, parang sila na talaga ang batas, hindi na nga nila sinusunod ang batas. So kung ano ang gusto nila, yun po ang nasusunod na. At sana may tumayo, may tumindig para mailigtas sa tiyak na kapahamakan ang ating bansang Pilipinas. Dahil kung ganito, partner, ang mangyayari, walang kahihinatnan. Para tayong headless chicken na hindi alam kung saan pupunta. Iba-iba po ang nangyayari sa Pilipinas.
magkakaiba ang kanilang pinag-uukulan ng pansin. Imbis na pag-unlad ng bayan, mga kritiko at kalaban ang kanilang pinagbibigyan ng oras at ng kanilang mga lakas, partner. Oo, nandyan pa rin sa Villamor Air Base si Senator Bongo, no? At sinusubukan na lang makapasok sa loob ng airbase at may mga reports daw. May mga report tayo na babasa online to be verified na ang dating Pangulo daw ay sumasailalim, no, sa procedure at ito-turn over nga, booking procedure, at ito-turn over nga ito sa ICC. At kasalukuyang may panayam ngayon si Senator Bongo, no? Baka makuha natin ang feed o buod ng kanyang pahayag. At mukhang nakita rin natin kanina si Yusek Lorraine Badoy na kasama ng senador para nga tutukan ang kalusugan at upang itutulong kay dating Pangulong Duterte. Pakinggan natin, partner, si Senator Bongo. Binanggit ni Senator Bongo na huwag kayong mag-alala, abogado ang dating presidente. Ang concern lang talaga ni SBG ngayon ay ang kalusugan ng dating Pangulo. Kasama natin ngayon, nasa linya, partner, si Attorney Israelito Torion. Attorney, maayong buntag, sir. Maayong buntag po sa tanang mga nagatanaw ni sikat ng edukasyon sa Menay. Good morning, everyone. Sir, ano talaga ang totoo? Campo Crame o Villamor Air Base ang dating presidente? Na-clarify namin, Villamor Air Base, nasa Kalayaan Hall siya. No? Malapit lang dito, harap ng Marriott Hotel, yung malapit lang. And ang takot lang namin is parang naghanap ng Philippine Air Force ng malaking eroplano, baka dadalhin na diretso ito sa Hague, Netherlands. Yun ang aming apprehension, no? Kaya nga parang talaga, parang pinlano, no? Grabe, sir, no? Diretso sa The Hague. At yes. nabasa po namin, sir, wala ho silang jurisdiction. Wala hong jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Bakit ganito nangyayari? Yung arrest warrant mula po sa ICC at dated March 7. Ito pa yung mga panahon na naghahanda ang mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. At lumabas din po yung mga issue na tumakas raw ang dating presidente, pumunta ng Hong Kong para takasan yung napapalapit na arrest warrant serving. Mukhang meron talagang pattern, Attorney Torion, sir. Oo, parang nakikita talaga natin kasi yung pala, meron na sila noon but they hid it from us. And apparently, may plano sila na dalahin kaagad ito sa Hague, Netherlands. Siguro naghanap ng mga aeroplano ata. Yun ang aming fear ngayon. Sir, wala bang magagawa ang kasalukuyang administrasyon? Kasi di ba Pilipino to eh. Ba't nila ito turn over sa kamay ng mga banyaga? Kaya nga because under international law we have already withdrawn from the Rome Statute, no? And this was already effective in 2019. And apparently even if na-withdraw na tayo, no? Inialaw pa rin nila to exercise jurisdiction in the Philippine territory ang ICC. Kaya nakakalungkot po ito, nakakalungkot. So wala bang ibang legal remedy na maaari nating i-avail? For example, hospital arrest. Sir, matanda ng dating presidente. Actually, meron pero hindi ko muna ma-reveal sa inyo. No? I am in communication with Attorney Martin Delgra. Nandun sila sa loob. Pero hinahanapan natin ng magandang tinutulungan natin si Attorney Delgra at si Attorney Mideldea. No? Nakikipag-coordinate tayo sa kanila po. Yan lang po ang muna ang natin ngayon. Attorney, confirm, Master Judea po ito, Attorney, no? Confirm lang po natin na gusto lang natin malaman na may kasama po si PRRD na mapagkakatiwalaan natin doon po sa loob. Nandun sila, si Attorney Martin Delgra nakapasok, si ES, Executive Secretary Miguel Dea nandun sila Sir Tommy Llamas, no? Pati si Attorney Fred Lim nakapasok ata. Kami kasi nagtipang sasakyan kami ni Attorney Vic Rodriguez at saka ni Philip Salvador.
So hindi kami nakapasok, pati si Bongo hindi nakapasok. So I tried to go inside kasi we have to coordinate sana with Attorney Delgra and we asked Miguel Aldea. Tumatawag ako, parang naka-jam yung cellphone ko, hindi nakakapasok. So nag-iba na lang kami ng lugar kay para magtawagan na walang jammer at somehow makapag-coordinate kami sa anong gagawain. Yes, attorney, if ever, let's say for example, dalhin talaga nila si PRRD doon sa The Hague, sa Netherlands, is this legal na hindi naman po tayo bahagi na ng ICC? Legal po ba to? Kaya nga, supposedly, yan ang i-question natin, no? Kasi we are no longer part of the ICC and ang nakalagay naman doon sa Rome Statute is they should, the only exception is when a matter is already under consideration by the ICC, and it is our considered humble legal opinion that when you say under consideration, it means that it is under judicial consideration. But what was done in 2018 was merely an action on the part of the prosecutor's office, which was not within the pre-trial chamber of the ICC or the trial chamber of the ICC. So therefore, the exception under the Rome Statute does not apply, and the jurisdiction of the ICC does not attach anymore. And I cannot understand why, except perhaps for political considerations. The Marcos administration is coordinating and actively cooperating with the ICC. To my mind, this is illegal, and this violates international law even. Thank you, attorney. Back to you, partner MJ. Apo, kasama rin natin ngayon si Boss Dada, partner. Baka may mga tanong ka kay Attorney Torion. Yes, attorney. Alam naman natin, malapit na eleksyon, and tumatakbo si Pangulong Duterte as mayor dyan sa Davao. Kung may tatawid siya, paano po kaya yun? Mawawala siya doon sa mga kandidato or tuloy pa rin yung kanyang pagiging kandidato as mayor? Kasi ang concern ng mga taga Davao, hindi nila gusto yung uupo pag nangyari yan, pag nagkataon. Kung ma-elect naman siya as mayor, no, that does not mean na hindi na siya po pwede kasi duly elected, nakafile naman siya ng certificate of candidacy. So if ever wala siya, so yung vice mayor will act as mayor, no? Kasi nga that is allowed under the law. Nakapag-file naman siya ng certificate of candidacy, and he is what you call this, he is a legitimate candidate, so he can still be elected by the people. Isa pa, attorney, meron ako kasi previously ang administration ng PCO, ang Camp Crame at ang iba pa mga opisyal ng gobyerno, parang panlilindang ito kasi alam na pala nila na meron na pero dinideny pa rin nila hanggang kahapon. So, pwede ba natin silang kasuhan dahil sa pagsisinungaling nila sa taong bayan? Well, that is a matter which should be placed under proper consideration because you see, kung strictly construe natin yung Article 127 Paragraph 2 sa Rome Statute, pasensya na medyo technical tayo ngayon, no? Wala na talaga sana jurisdiction yung what you call this, ICC sa atin. Kasi if you note, nag-withdraw tayo noong March 17 of 2018, no? And then naging effective yung withdrawal natin on March 17 of 2019. So if that is so, then the ICC has no longer jurisdiction over the Philippines, no? So the only exception there is that the matter should be under consideration. And yung ginagawa kasi ng ICC prosecutor noon is purely an internal assessment by the office of the prosecutor and not a formal judicial proceeding subject to pre-trial chamber oversight. So therefore, we really believe that the ICC has no jurisdiction over Philippines anymore, and they could not, and Philippines should not have cooperated anymore with the ICC. What the government is doing is that they are cooperating even if this is already prohibited even under the Rome Statute itself.
So, pero attorney, ang ano kasi dito, ang isang tinatanong ko, katulad yan, si speaker, ang tawag di spokesperson ng PNP na si Jing Fajardo, sinasabi niya walang ganyang mangyayari. Tapos biglang meron pala, and sinasabi niya to sa public. So technically, ano yun, pangluloko yun sa taong bayan. Kasi sinasabi niya na wala, pero meron naman pala. Anong pwede nating action dyan? Yan din ang aking tinitingnan. If there is clear evidence that they have prior knowledge about it, but they lied to the public, then that is actionable sa tingin ko, no? That can be considered as misconduct in public office, because public office is a public trust, and therefore you should be candid to the public as to the matters of public interest. No? So this is a matter that should be looked into, but in the interim, no, while we are still facing the fact that President Duterte is in fact arrested now, then we should pour all our concentration as to what we can legally do habang hindi pa siya dinadala sa Hague, Netherlands po. Pero ang duda ko talaga para dadalhin ito sa Hague, Netherlands. Nako, masama ito. Thank you very much, Attorney Torion. Back to you, Boss MJ. Yes, sir. Yes, sir. Apo, attorney, bago lang po sa aming huling, ito na yung aming huling tanong. Sinabi po ni dating Pangulong Duterte habang kinakausap siya ng mga otoridad kanina doon sa loob ng aeroplano, sabi niya, you will just have to kill me at hindi ako papayag. Kukampi ka riyan sa mga puti. Talagang ayaw, kailang beses niya rin pong sinabi noon na ayaw niya na mapunta sa kamay ng mga banyaga. Mas mabuti pang mamatay na lang siya dito sa Pilipinas. Anong masasabi mo doon, sir? Well, that is his right, no? That is his personal right, and he can invoke that because there is really legal ground to insist that ICC has no jurisdiction over the Philippines anymore, if BA no longer a state party to the Rome Statute. So the fact that he said that, and he's a lawyer, he really has legal basis to claim that. So I do hope and pray that the Philippines will consider the fact that it is no longer a party to the Rome Statute, and sana respetuhin nila yung karapatang pantao po ni President Rodrigo Duterte. So yung nasabi niya ay in accordance with the law and in accordance with the Rome Statute. So tama lang yun na sinabi niya yun kasi wala na talagang jurisdiction dapat ang ICC. Attorney, dagang salamat, sir. At tatawag po kami ulit, sir, maya-maya para sa dagdag na update. Okay po, sige po. Salamat po. Salamat. Alright, yan po si Attorney Israelito Torion, isa po sa mga tumutulong at nag-advise on legal matters. Kaugnay po sa nangyayari ngayon laban kay Pangulo Rodrigo Duterte. Partners, matindi yung kanyang binitawan na senaryo. Hindi na dadalhin sa Krame, diretso na sa The Hague, Netherlands, ang dating Pangulo, at doon siya haharap sa International Criminal Court. Nako, malaking dagok yan. Ito naman natin, partner, nagsinungaling ang otoridad sa mga Pilipino. Again, katulad ng sinasabi natin, malaking issue ito. Public office is a public. Huling video na ho natin ito, mga kababayan. Wala na ho muna kayo mapapanood sa PH Update. Kung gusto nyo hong magkaroon ng update, punta ho kayo dyan sa Villamor Air Base. Huling video na ho natin to sa PH Update ngayong araw na to. Wala na ho muna tayong update ngayong araw na to. Kung gusto nyo hong makakita ng tunay na kaganapan, punta ho kayo dyan sa Villamor Air Base. Huling video na ho natin to sa PH Update. Trust, sabi nga ni Atty. Torion, nagsinungaling sila sa taong bayan para hindi makakilos ang taong bayan. Binigla nila ngayong araw na ito. Wala talagang magagawa ang taong bayan dito. Pero hindi natin, alam mo, nakakatakot ito kasi kung kaya nilang gawin ito sa isang napakagaling na presidente, kaya nilang gawin ito sa taong nagmalasakit sa bayang Pilipinas. What more sa ating mga normal na tao? Malaking problema ito, mga partner. Nakikita ko, ito na magiging simula. Partner Jude, tama ka dyan, Boss Dino. Wala na ho, no, huling video na ho natin to dito sa PH Update ngayong araw. Ngayon, kung mahal nyo ho talaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte, magkita-kita ho tayo dyan sa Villamor Air Base, ha, kung saan dinala itong si Tatay Digong. Huling video na ho natin to sa PH Update. Kung nandito ho kayo sa Central Luzon, Northern Luzon,
Kung kaya hong pumunta, magpakita ho tayo ng suporta. Ha? Huling video na ho natin to. Wala na ho kayo mapapanood sa PH Update. At sana sa mga kasama natin dito sa dito sa yung mga political vlogger, wag na muna rin ho kayo mag-update kasi yung iba tinatamad pumunta sa diyan sa area dahil sila wala akong kwenta yung mga comment na yan. Sinasabi ko sa inyo, walang kwenta yan. Hindi ho yan nakikita, hindi ho yan naririnig ng administrasyon. Tama ka dyan, Boss D. Kasi ito yung mga subscribers natin kahit pa paano, medyo nagchat-chat sa atin ngayon kung ano daw ang susunod na gagawin. Dahil sila ay nag-aalala, lalo-lalo na yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao na talagang gigil na sila kasi ayaw talaga nila na pamunuan sila ng ibang tao dyan, lalo-lalo sa Davao, kundi ang mga Duterte. So, nagwawala na sila, partner. Hindi mo natin nakikita ang personal, pero alam ko sa kalooban nila na nagigit-ngit mo talaga sila. Kanina kasi, partner, galing ako dyan pumunta ako ng airport. Ngayon, papasok na ako, nakareceive tayo ng tawag na huwag ka nang tumuloy kasi uhulihin daw banateros. Kasama daw sa order. Kaya napaatras tayo, pero nandiyan na tayo kanina. And yung pabalik na tayo ng ating tirahan, yun na nga, nabalitaan natin to. Nanlumo ako talaga, partner. Nanlumo ako kasi parang ito yung nangyayari sa bayang Pilipinas. Parang nauulit yung nangyari dati na yung mga kalaban nila sa politika, ini-eliminate nila. Yes. Ako naman, pagkakaalam natin, kagabi bago tayo matulog, partner, 4:35 darating si PRRD. Kasi pagising ko kanina, nag-grocery kami, habang nagbabrowse-browse ako doon, sabi ko 10:30 na pala darating. So wala na. Hindi na, walang kanin na kasi mula dito sa aking tinitirahan, isang oras papunta sa airport. So baka mamaya pagdating ko dyan, wala na rin. So sabi ko, magla-live na lang ako at yun nga ang ginawa ko, nag-live tayo kanina. Pagkatapos nito, partner, pagkatapos nito ng ating broadcast, pupuntahan ko yan kasi hindi pwedeng hindi tayo maging parte niyan. After ng video na to, rerekta na rin ho tayo dyan. Pupunta ho tayo ngayong araw na to dyan sa Villamor Air Base. Kahit na mag-commute na lang ho tayo, wala ho tayo magagawa. Coding ho yung sasakyan ngayon, dapat bukas pa lang. Pero wala na ho kayo makikitang update dito kay PH Update ngayong araw na to. Siguro bukas na kung ano pa man. Mas mainam ho kasi na doon ho tayo magkita-kita. Hindi nyo ako makikilala pero malamang siguro napapanood nyo ako. Pero kung magkita man tayo, medyo mabusis, mamukha nyo ko, maraming salamat to. Pero last na ho itong video na to ngayong araw na to. Wala na hong alas 3, wala na hong alas 6, wala na hong alas 11 ng gabi. Ito na hong uling video natin ngayong araw. Huwag na ho kayong pumunta dito sa PH Update. Rekta na ho kayo sa Villamor. Ala na kung anong mangyari sa atin. Basta para sa bayan, di tayo papayag. Kahit man lang presensya, kailangan pumunta tayo dyan. Kasi wala na, pag naitawid nila si Pangulong Duterte, naisakay nila sa aeroplano, wala na, tapos na to. Walang makakapigil na dyan. Sa totoo lang, yung pwersa na lang din ng yung inaasahan natin na militar, tsaka yung mga polis, sila na lang talaga yung inaasahan natin dito. Kasi supposedly sila yung magtatanggol sa konstitusyon. And wala, hindi na tayo miyembro nitong ICC na ito. Parang yung soberanya ng Pilipinas, binigay na nila sa ibang lahi. Ano nangyari dun sa mga pinaglaban ng ating mga ninuno noong mga araw na hindi pagyuko sa mga ibang lahi? Galit na galit tayo sa China kapag naglalayag dyan sa mga karagatan natin. Ito mismo papasok sa lugar natin, kukunin isang law-abiding citizen, dating presidente, mahal ng taong bayan, ibinoto ng milyon-milyong Pilipino, pinasasalamatan hanggang ngayon, kukunin nila ng ganon-ganon. Yes. Di ba? Napakasaklap nito. Ano magiging itsura natin sa international community? Na mukha't na wala tayong paninindigan. Nakita naman natin ang Amerika talagang sila. Ayaw nila dito sa ICC na ito. At sinabi nga ng Amerika na kamakailan lang kakasuhan nila itong mga taga-ICC na ito. Dahil sa pagiging pagsali sa mga politika, pagiging partisan. Tapos eto naman ngayon. Wala ngang kaso si Pangulong Duterte dito sa atin sa Pilipinas Gumagana naman yung ating mga korte dito sa Pilipinas. Nakalaya, napakaraming ang mga dating nakakulong na nakalaya. Ibig sabihin, gumagana yung ating mga korte. Bakit hindi tayo dito magsampa ng demanda kung
napakarami nyo naman palang ebidensya, bakit kailangan sa ibang bansa pa tayo humingi ng saklolo patungkol sa pagpapanagot kay Pangulong Duterte? Nag-hearing sa Senado noong nakaraang administrasyon, hindi napatunayan ito. Binuhay ng Quadcom. Pagdating sa Quadcom,